rin masyadong marami ilalagay nyo kasi ayaw nyo magmukhang ano, diba? Disco ball. Kita ko marami na daw ang graduation or moving up nyo. So, here is the part 2 of makeup tutorial na pwede mong gawin sa graduation or moving up nyo. Kung hindi mo pa napanood yung part 1, make sure unahin mo muna yun kasi doon ko tinuro kung paano i-apply yung cream and liquid product. Ready na akong iset to with the powder. Make sure yung powder din na gagamitin mo, wala siyang flashback. So, I suggest na i-test out mo muna yung makeup look na gagawin mo bago mo siya gawin sa graduation day nyo, And basically, ngayon, isiset ko lang yung buong mukha ko. Mainly dun sa mga parts na nilagyan ko ng concealer kanina para hindi sila mag-crease. By the way, pwede pala kayong gumamit ng pressed powder or loose powder dito. Pero pressed powder na lang yung gagamitin ko ngayon. Make sure iset mo rin yung dito sa area na to kasi usually nalilimutan natin yan. Like dito sa parang panga. Mag-apply lang ako ng matte bronzer. Make sure yung bronzer or contour na gagamitin nyo is matte. And kung saan ka nag-apply ng contour kanina, dun mo lang din naman ulit siya ilalagay. So, like, basically dito sa paikot ng mukha mong yan. Konti-konti lang. Kapag kukuha kayo ng product, isang swipe, tap, and then dun mo siya i-apply. Or kung natakot kayo, pwede mo rin siya i-apply muna sa kamay mong ganyan. And I think ito na rin yung gagamitin kong shade for my nose contour. Pwede kayong gumamit ng ibang shade kung marami pa kayong other makeup dyan, pero sisimplihan na lang natin. And gamit din tong shade na to. Ito yung gagamitin natin as an eyeshadow. I-apply ko lang siya dito sa medyo outer part ng mata ko. Diba nag-apply tayo ng concealer dito kanina, so para magkakaroon siya ng ombre transition effect. Ito naman, i-focus ko siya sa outer part. And with the same brush, kung ano yung pinakamatalim na side, for me, ito yung pinakamatalim niyang side, kukunin ko lang yan. I-apply ko siya dito sa parang lower lash line ko. Huwag mo siyang masyadong ibababa kasi magmumukha siyang eye bag. And then, gamit yung aking eyelash curler, curl ko muna yung lashes ko dahil mag-a-apply tayo ng lashes. Mag-a-add lang ako ng waterproof mascara. Hindi sobrang dami, yung parang sakto lang para may kakapitan lang yung cluster lashes na gagamitin ko mamaya. Pero kung hindi kayo magka-cluster lashes, I suggest na yung mascara na gagamitin nyo is waterproof talaga para kung mag-iiyak-iyak ka man, maglapot ka man, hindi siya mangingitim. And then, gagamit lang ako ng eyeliner. Make sure yung eyeliner din na gagamitin nyo is waterproof. Ita-tightline ko lang yung waterline kong ganyan para mas magmukha siyang kompleto. Okay, nag-add lang ako ng cluster lashes sa side na to and you can definitely see yung difference silang dalawa. Diba? Mas maganda kapag naka-cluster lashes ka. Then, gamit yung eyeliner ko kanina, mag-create lang ako ng maliit na tungkil dito para lang mas ma-extend yung mata ko. Kung maganon yung itsura niya So, kailangan natin siya extend. Ay, ito yung difference ng meron sa wala. O, di ba parang mas maliit yung mata ko. Dito parang mas lumaki siya. Finally, for the powder blush naman, again, go for something na mas natural yung shade. Like, wag kayong gagamit ng putok na shade. Gagamitin ko tong shade na to since medyo may pagka-muted siya. Dahil alam kong pigmented tong blush na to, kunin ko lang siyang ganyan. I-rub ko siya dito sa kamay ko para hindi siya masyadong manapa. So, i-apply natin siya like that. Mas okay nang i-build mo yung product sa skin mo kaysa bigla na lang siyang nandyan na siya agad. Kaya pa konti-konti lang. Pwede rin pala kayong gumamit ng highlighter pero make sure na konting-konti lang magkakaroon din ng natural oils yung mukha mo. Pero wag pa rin masyadong marami ilalagay nyo kasi ayaw nyo magmukhang ano, diba? Disco ball. So, konting-konti lang and very specific lang yung paglalagay nyo. Wag mo siyang i-apply sa buong pisngi mo. Like, dun lang sa area kung saan mo siya gustong ma-highlight talaga. By the way, kung trip nyo pang lagyan na mas maraming eyeshadow pa yung eyelids nyo, go. Like, kung gusto nyo mag-apply ng highlighter like that. Pero, again, wag masyadong makapal kasi baka mas madaling ma-overdo eh. Pero I suggest sa kahit konting-konti lang dito para masabuhay lang yung mata ng very light. Kung gusto nyo mag-egg-yugsal, go. Pero I don't highly recommend na mag-egg-yugsal kayo kasi again, parang trendy yung makeup na yon. And gusto nating ma-achieve yung very timeless look. Pero again, mukha mo yan, picture mo yan, graduation mo yan, nasa sayo yan. Finally, for the lips naman, I suggest na gumamit muna kayo ng lip tint. Ito yung parang magiging base ng lips nyo. Kaya kayo gagamit ng lip tint para mas tumagal yung kulay niya. If ever man na mahulas yung bandang gitna niya, meron pa rin siyang lip tint sa loob. So, hindi siya magmumukha maputla. Gets nyo ba? And nagagamit lang ako ng pinaka long-lasting lip product na meron ako dito. I-apply ko siyang ganyan. And alam ko hindi pa siya sobrang perfect ngayon, pero gagawin natin ng paraan yan. Wait lang. Again, just like the other products na nasa mukha nyo, make sure na long-lasting yung lip product na gagamitin nyo. Kasi yan yung isa sa pinakamabilis matanggalan ng makeup. Kasi nga salita ka ng salita, kain ka ng kain, di ba? And then once na mag-set na yung in-apply kong lippy, dun pa lang ako mag-a-add ng lip liner sa kanya. Magiging sobrang defined tignan nung labi. O, di ba? Sobrang defined yan tignan. And since defined siya, sobrang ganda niyan pagdating sa mga pictures. Last and final step is setting spray naman. I suggest na gumamit kayo ng matte setting spray, fixing spray, basta matte. Kasi kapag glowy, hindi talaga maganda yung pagka-render niya sa camera talaga. Feeling ko kasi oily ako. Para mas safe lang, gumamit na lang kayo ng matte. Ito from Get Ready With Me, maganda to. Skintific, gamit na gamit ko, maganda rin to. Pero kung gusto niyo talagang tumagal, like talagang mula umaga hanggang pag uwi mo sa gabi, etong dalawang setting spray na to yung marirecommend ko. This one, I think mas mura to and sobrang long-lasting talaga nito. Ang problema ko lang dito, sobrang asim niya, mabaho siya. And kung gusto niyo yung parang hairspray effect talaga, yung parang makunat na siya sa mukha, ito magtatagal talaga yung makeup niyo dito ng bonggang-bongga.
Pero anyways, mag-apply muna ako ng setting spray. And just like that, this is the final look. I think kung mag-graduate man ako this year, ito talaga yung makeup look na gagawin ko. Kasi first of all, timeless. Natural pa rin siya at the same time. And feeling ko this is very like age appropriate. Mag-graduate ko, akit ka sa stage. Adelina Eugenio. Yes! Pero anyways, let me know what other makeup looks